consular government. Mga katatagpuan sa Acts 19 verse 38. I got that from the Quick Verse Bible. The end of the great road from the Euphrates. So, is this a free city? Lahat po ng mga barko dumadaan dito. Kaya ito po ay maunlad na lugar. The place of Paul's 3 years stay. You can find that in Acts 19 verse 1 to 10 and Acts 20, 17 to 38. Si Paul po, nag-stay ng 3 taon dyan sa lugar na yan. Kaya ang Ephesus is prominent church. Bakit po? Sinong founder? Si Saint Paul. At si Paul po, pagtatanungin niyo si Paul, pupunta yan sa isang lugar, halimbawa sa Thessalonica, sa ibang lugar, gagawin niya ho, mag-stay lang siya ng ilang linggo doon. Wala pang taon minsan. Pero sa lugar na ito, 3 taon po. Kaya tingnan niyo po kung gaano mga Kristiyano sa lugar na ito, tinuruan po mismo ni Pablo na kung saan ang marami nating theologia, yung mga paniniwala sa Biblia, ay sinulat ni San Pablo. Ni-reveal sa kanya especially ng ating Panginoong Hesus. Kaya itong mga taong to, kita naman natin paano i-commend ni Lord Jesus Christ, ang gagaling nyo sa Bible. Paano mga taga-heart of worship, magagaling sa Biblia. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo nagmamalaki kasi yun po talaga dapat na mangyari sa atin. Dito rin po sa lugar na ito, nagtrabaho si Aquila and Priscilla at si Apollos. Sa Acts chapter 18 verse 24 to 28. Kilala niyo si Apollos, eloquent speaker din ho yan. Gustong-gusto rin naman niya mapakinggan. Kaya nga po yung sa taga-Corinto, mayroon sa kanyang nag-side. Remember sa 1 Corinthians? Ako kay Apollos ako. Kasi yung magaling magsalita. Magaling na preacher. Naiintindihan ang sinasabi. Yung sabi naman iba, ako kay Pablo. Biruin niyo po, 3 taon nag-stay si Paul. Ando pa si Aquila at Priscilla, mga elders ng church sa lugar na yon, mga maiinit din pong missionary ng Panginoon, doon din nandun, nagtrabaho. Kasama po si Apollos. Kaya tingnan niyo po, yung mga prominenteng tao, nandun sa lugar na yon, Ephesus. Kaya kung makikita mo, blessed naman tong church ng Ephesus na ito. Magagaling yung mga nandun. Ito pa, where Timothy worked as pastor. Alam niyo po ba, sinulatan ni Pablo si Timothy, yung 1 Timothy at saka 2 Timothy? Saan nagpapastor si Timothy noon? Sa Heart of Worship. Amen. Sa Ephesus. Bless na bless yung church. Pero mo, meron ng letter to the Ephesus, meron pang letter sa 1 Timothy, 2 Timothy, na binibigyan na instruction si Timothy, paano patakbuhin yung church. Mahal na mahal po ni Pablo ang church. At higit sa lahat, mahal na mahal po ng Panginoong Hesus ang church nito. Tulad ng Heart of Worship. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Ito pa ho, matindi. Sobrang tindi, where the Apostle John preached in his old age. Amen? Kung saan po si Apostle John ay isang naging pastor dan po. Hindi ko po alam kung ano nangyari kay Timothy. Maring si Timothy po ay napunta sa ibang lugar, o na-martyr, o natapos ang buhay dahil wala pong nakarecord sa Biblia at sa mga history kung ano nangyari kay Timothy. Pero kay John po, may na-record na siya po ay nagpastor din sa Ephesus. Surely it was a place of great privilege, of great preaching. They received great things sa mga men of God. Pero, tingnan ho natin, may tinatanong po sa kanilang Panginoon. Meron pong gustong iayos at itama sa kanilang Panginoon. Ano po yun? Yung pag-ibig nila. Isa pong katotohanan na pag marami kang alam sa Biblia, pag marami kang alam sa Biblia, mas maiintindihan mo at mas maiibig mo ang Diyos. Pero minsan po, hindi po laging ganun. Kasi nga po, itong katawan natin at tayo po mismo, minsan ay meron pong nangyayaring mga nadidistract tayo or mga interruptions sa buhay. Kung tatanungin niyo po ako, meron ba mga interruptions sa buhay ko sa Christian life? Umaamin po ako, meron. May mga time po na yung first love ko ay nagdwindle. Bumaba pa yung level. At muntik mawala, inaamin ko po yun. Pero salamat sa revelations na sinulat ng Lord. Ito pong mensaheng ito, unang-una sa akin, at patuloy po na minemensahe ng Biblia sa amin, ng mga leaders ng church at sa ating lahat. So, ano pong dapat nating malaman? The Lord wants the Christian to know that He knows their work for Him. Sa ano sumunod na verse? 2,
Una nga, pinasusulat, gusto niyo malaman to. Ang pangalawang gusto malaman mo, hindi lang yung mensahe ito. Ang pangalawang gusto niya malaman mo, unang pangalawa, no? Ang pangalawang gusto niya malaman I know all the things that you do. Yung pagpunta niyo po dito, hindi po lingid sa Diyos yan. Alam niya po yan. Kahapon pala nagdesisyon ka, mag-church ako. Kasama ako dito kay ate, kay kuya. Pupunta ako dun sa gawain. Pupurihin ko siya. Magpapasalamat ako sa Panginoon. Alam po ni Lord yan. Kapatid, ito pa. Lahat ng ginawa mo, hindi lang itong 2010, 2009, o 1982, o 1979, kung saan po ako panahon na naborn again, taon na naborn again. Simula naon hanggang ngayon, alam na alam ng Diyos ang iyong ginawa. Lalong-lalo na yung mga ginawa mo para sa Kanya. Yung mga kamalian mo, sabi ng Biblia, pag may nagawa kang pagkakamali at hiningi mo ng sorry sa Lord yan, amnesia God siya. Amen? Amnesia girl, ano pala yung may pelikulang yun? Na hindi nagkukunwari ang Diyos. Siya talaga nakakalimutan. Meron ka bang pruweba dyan, Pastor Ipe? Meron. Sa Biblia, sabi ron, pag nagkasala at may kayong tawad, yung kasalanan niya, ihulog ko sa pusong ng dagat. Kakalimutan ko na. As far, sabi pa ng, kaya nga sabi ng Psalmist, as far as east is from the west, yun din yung pagpapatawad mo, yun din yung pag-ibig mo. Amen? Kita niyo, bakit po? May amnesia po ang Lord pag humingi ka ng tawad. Kaya kapatid, huwag mo nang pa-remind sa Kanya. Amen? Pagdating po, sorry sa mga term na ginagamit ko, no? Pagdating po sa kasalanan ninyo at hiningi niyo ng tawad, nakikinig po ba kayo? Hindi lang siya may amnesia. May Alzheimer's pa si Lord. Hindi niya matatandaan yun. Ikaw ba, ako ba nagsasabi nun? Ang Biblia. Kaya kapatid, kung hiningi mo ng tawad yung kasalanan mo kanina, kinalimutan na ni Lord yun. Kalimutan mo na rin. Ang gagawin mo ngayon, ay bumalik ka sa first love mo. Amen? Are you with me? Amen. Ang maganda ho rito, tingnan niyo ba? Sabi niya rito, I have seen your, what? Your what? Hard work. Meron po ba mga nag-hard work dito? Kita po ni Lord yan. Kinokomment po ni Lord yan. Kaya lang po minsan, sobrang hard work mo, binibigyan mo ng saludo yung sarili mo na. Oh, ang galing-galing ko. Yun ang po ang ayaw ng Lord. Pag ganun ka na, wala na yung first love. Pero alam ng Lord ang lahat ng ginagawa ninyo. Yung paggising nyo lang kanina ng madaling araw, dahil pupunta kayo dito, alam po ng Lord yan. Amen? Paggising mo lang kanina, na-prepare mo pa lahat ng pagkain ng mahal mo sa buhay bago ka pumunta rito. Alam ni Lord yan. Hard work natin yan. Your patient endurance. Marami ng problema kang dinaanan na taon. Meron po ba dito nagka-problema last 2011? 2010? Problema, meron po? Aba, ang gagaling nyo, wala pong problema. Woo! Sino po hindi nagkulang ng pera dito last year? Muntik maputulan ng mga meron, hindi po ba? Ang maganda po, alam ni Lord yan. Nag-injure ka pa rin, hindi mo sinisi ang Diyos. Alam po ni Lord yan. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Hallelujah! You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. Ang galing mo rin daw sa Bible. Alam mo ba, sinasaluduhan ni Lord yung mga nagbabisa ng Biblia? At yung talaga nakikinig? No? Ng Biblia, yung tulad ng mga taga, ano ba lugar yun? Bereans. Si Pablo na nagsasalita, sabi nila, hindi ako papayag. Susundan ko sa Bible yan. Isusulat ko nga yan. Amen? Next week, magkakaroon na tayo ulit ng ating guide. No? Ngayon lang, medyo nag-a-adjust tayo ng nakarang taon. Next week, bibigyan ko na kayo ng guide. Para may sulatan. At gustong-gusto ni Lord yung mga nagte-take notes. Yung mga hindi nagte-take notes, hindi ko sasabing hindi gusto ni Lord. Gusto ka rin ni Lord. Gusto ka ni Lord mag-take notes. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin yung Lord. You have discovered there are liars. You have patiently suffered for me without quitting. Amen? Yung mga ginagawa natin minsan alam ko joy yun sa atin. Pero minsan it costs us ng second mile, di po ba? Minsan mahirap yung mga ginagawa natin. Nakikita po ni Lord yan. Yung mga sacrifice natin kay Lord, nakikita po ni Lord yan. At kinokomment niya yan. Sabi niya rito, I know all the things you do. Kilala ho ni Lord. Meron ba siyang condemnation dito sinasabi niya, I know all the things that you do? Wala po. Yung mga alam niya na naaalala niya rito ay yung mga bagay na ginawa mo para sa Kanya. Natatandaan ko lahat yan. Kaya lahat po ng ginagawa nyo sa Panginoon, nakita man niya ni Pastor, nakita man niya nila Sister Lina, Sister Cora, ni Pastor
no? Pastor Marlon, Kuya Ay, kung sino man dito na elders ng church, kung hindi man niya napansin at nasabihan ng thank you, di po ba? Minsan naghanap tayo ng commendation at ginagawa naman po namin yon. Thank you po, di po ba? Hindi niyo naman, hindi niyo naman siguro mapupuna din na hindi namin ginagawa kung hindi man minsan namin nakikita yung ginagawa ninyo. Are you listening, church? Ginagawa niyo po sa Lord yan. At ang Lord po nagsasabi, saludo talaga ako dito sa anak ko. Mas maganda po ang Lord na nagsasabi na saludo. Pero, ugali din po ng church na magpasalamat sa lahat ng ginagawa natin. Sa lahat po ng binigay ninyo, kung meron pong hindi napansin, no po, si Lord po hayaan yung pumansin. Amen? Pinapansin lagi ni Lord yan. Palakpakan natin ang Lord. The Lord Jesus do not condemn Christians. Take note, hindi trabaho ng Holy Spirit at ni Lord Jesus ang i-condemn ka. Ayan ka na naman, late ka na naman. Di po ba? Hindi si Lord na nagsasabi noon. Kung may nagsasabi sa inyo noon, maaaring Holy Spirit yung sinasabi sa iyo, hindi dahil, late ka na naman. Ang sasabi rito, anak, gusto kita na maaga ka sa pagpasok mo sa trabaho. Alam niyo, church, trabaho yun. Amen. Pagpasok mo sa trabaho upang hindi ka masisante. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Never po magko-condemn ang Holy Spirit, ang Lord. Trabaho yan ni Satanas. Gusto niyo bang pagtrabaho kayo ni Satanas? Pa-condemn ka ng pa-condemn. Sabihin sa inyo, Satanas, wala kang kwenta. Wala ka ng pag-asa. Mahiya ka ng pumunta sa church. Alam niyo po, isa sa mga reason, sa survey po ako, bakit natanong, ba't hindi na kita nakita sa church? Kasi po, nakakahiya ng bumalik. Alam mo, tinatanong ko, yung mga batang nagpupunta rin dito, mga high school, minsan makikita ko dyan, dati mukhang bata pa, ngayon medyo binataan, ba't di na kita nakikita? Kasi po, nakakahiya na. Ang unang nilalagay ni Satanas sa puso ng mga tao, matagal na akong hindi naka-attend. Nakakahiya na. Alam niyo po, sabihin ko sa inyo lahat, sa church na ito, hindi po namin kayo kinahihiya. Mas gusto namin kasama kayo dito. Ako nagtatanong kami na, kapatid, kumusta ka na? Hindi po yung nagsabi, ang tagal-tagal mo hindi pumunta rito. Nangangamusta lang mo kami, kumusta ang buhay? Are you with me, church? Yeah. Kaya, wag ka, pag sinabi sa inyo, Satanas, nakakahiya na, may kainan pa naman doon. Mamaya maiwan kayo talaga may kainan ng church natin. Pag wala daw pong kainan, hindi kay Lord. Amen? Sabi ko ni Pastor Ray Clemente yun. Kaya laging may kainan sa church natin. Are you with me, church? Hallelujah. Ito, He approved of their work and service for Him. And He never forgets all the things that they did for Him. Lahat po lang ginawa. Ito sabi ng Hebrews 6:10. For God is not unfair. Ano si Lord? Fair. Sabi mo sa katabi mo, fair si Lord. Fair. Hindi mo pamasahe yun. Amen? He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other Christians as you still do. Tanungin ko sa inyo, sinong kausap? Mga taga-Hebrews. If you read the whole letters of Hebrews, ang mga taong pong ito ay gusto nang magbalik sa dati nilang buhay. Gusto na nilang mas bigyan ng number one sa kanilang buhay si Moses. Basahin yung Hebrews. Kaya sinasabi doon ng writer ng Hebrews na dati sabi si Pablo at sabi si Barnabas, ang mahalaga po na isulat to sinama sa 66 books. Ito sabi, Jesus Christ is greater than Moses. Greater than all the rituals na ginagawa ng Hudyo. Greater than angels. Yung mga taong yun, yung mga prominenteng taong yun ay tinitingala po ng mga Hudyo, ng mga Hebrews. Pero in spite of that, ito po ang sabi ng Diyos, God is fair. Hindi ko malilimutan. Kung ngayon man ganun ang puso nyo, medyo gusto nyo tumalikod sa akin, sabi ng Diyos, hindi pa rin. Yung mga ginawa nyo, natatandaan ko yan. Kaya nga po, mga taga-Hebrews, yung mga sinilata mga Hebrews, binigyan po ng mensahe ng Panginoong Jesus, ginamit yung writer, upang sila po ay paalalahanan, hindi i-condemn. Take note, pinag-aaralan natin ito na loving God more this 2011, hindi para i-condemn ka na yung 2010 mo, kulang pa, hindi po yun. Para tayo ay paalalahanan. At sabihin na, pwede pa, meron pa, mahalin natin ng Lord. Siya kasi una nagmahal sa atin, kaya naman natin, at nilagay niya sa puso natin na pwede natin siyang mahalin. At gusto niya na mahalin natin siya.
Ito masabi na nakita ko rin sa mga quotation. God loves you the way you are. Nakita ko naman sa inyo, di ba? Love ni Lord na tamad tayo minsan. Hindi na maalis ni Lord yan. Kaya nga po, dahil sa sobrang mahal ka niya, He does not want you to stay the way you are. Kung sino ka man, kung makasalanan ka, tanggap ni Lord yun na makasalanan ka. At marami kang mga maling ginagawa, tanggap ni Lord yun, kaya mahal na mahal ka niya kahit sino ka pa eh. Amen? At nung tinanggap mo siya, dahil nga Panginoon, sinusuko ang buhay ko, patawarin mo sa aking kasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, hindi ka naman niya hayaang manatili sa ganung katayuan. Kaya ho siya'y nagbabago sa atin araw-araw. Kaya ang mensaheng ito, ay mensahe po na hindi para sabihin sa inyong walang kwenta yung ginawa niyo ng 2010. Hindi po, ang mensaheng ito ay sinasabi sa inyo na may kaya pa tayong gawin para sa Lord. Amen? At tutulungan tayo ng Panginoon. Palakpakan mo natin ng Lord. Nagagas niyo po yung ating pinag-uusapan ngayon. So wala po nakokondemn dito. Amen? Amen, church! Amen! Yes. Bakit po? The Lord Jesus wants to correct them to check their love and to check their love for Him. Yung mga taga-Ephesus po, bakit sinulatan? Para i-correct, hindi para i-condemn. Amen? Sa Biblia po, yung daw mga anak ng Diyos at mahal ng Diyos, kinokorek. Kaya po tayong kinokorek ni Lord. Hindi tayo pinarurusahan at pinapalo. Marami ko nasabi, kaya nagkakaganyan ng buhay mo kasi pinarurusahan ka ng Diyos. Wala po sa Biblia yun. Hindi po marunong magparusa ang Diyos, nagmamahal ang Diyos, itinatama lang tayo. Amen? Sabi rito, kaya nga po itong word na ito sa verse 4, but I have this complaint against you. I want to correct you. Ito lang isang bagay na nakikita ko sa inyo. Sabi rito, you don't love me or each other as you did at first. Alam ko, mahal na mahal mo ko. Si Warren Wiersbe po, doon sa book niya na Be Victorious, ito po yung kanyang commentary about this chapter, verse 4 ng chapter 2 ng Revelations. Let's read it. What is first love? Ito po yung title. What is first love? It is the devotion to Christ that so often characterize the new believers. Ano po yung characters ng new believers? Fervent, personal, uninhibited, excited, and openly displayed. Experience natin lahat yan. Sana someday mo. Gusto ko na mag-praise the Lord kay Lord. Diba? Amen? Oh, experience mo yan. Pag magpa-pray, ang haba mag-pray niyan. Kanya, sis, pray tayo. Aba, kung mag-pray siya, closet prayer. Ano yung closet prayer? Yung kahit 3 oras. Pag magbe-bell na. No? Matatapos na ang church. Pray pa rin kayo. Nagpa-pray lang po ako dito. Mana po kayo nakasama niyo na ipagpe-pray? Pag yun nag-pray sa'yo, tapos na ako mag-preach, pinagpe-pray ka pa niya. Di po ba? Kasi yung prayer niya is uninhibited and personal. Natatandaan ko ba yung mga bata akong kasama rito? Kung paano mag-pray? Na po, Lord, sabi nga ng iba, pag mag-pray itong mga batang ito, parang si Lord andyan lang sa mukha nila. Tapos, Lord, alam niyo po, talaga po, Lord, talaga. Sobra na po, Lord. Ganun mag-pray. Kasi po personal. At talaga fervent. Pagdating naman sa mga, Pastor, sama ko. Wala nang upuan sa sasakyan natin eh. Sama pa rin. Tatandaan niyo ba yung mga bagay? Uy, saan Bible study? Ayan po yun. Characterize the new believer. Excited and openly displayed. Talagang umiiyak po. Pag nagpe-praise worship na. Amen? Di ba ganun po tayo? Praise God, palakpakan natin ang Lord. At alam ko, it is the honeymoon love of the husband and wife. Jeremiah 2, 1-2. Hindi po ako sumulat niyan. Si Warren Wiersbe. While it is true that mature married love deepens and grows richer, it is also true that it should never lose the excitement and wonder of those honeymoon days. Amen? Sino po rito 23 years na nag-honeymoon pa? Mag-asawa? Sister Cora and I, sa subi ko kami, nag-honeymoon kami ng Monday. Di ba ganon? Kasi fervent love. Ganun din daw po para sa Panginoon. Palakpakan natin, Lord. When a husband and wife begin to take each other for what? Granted. And life becomes routine, then the marriage is in danger. Isa pong naging distraction sa first love ng bawat isa. Amen? Yung po mga anak minsan. Darling, hindi na dapat dyan. May anak tayo. Ito po ang sabi ng isang preacher, yung anak ninyo, one day, iiwanan kayo. Mag-aasawa rin yan. Magpapamilya, pupunta sa Toronto. Diba? So nakikinig po kayo, hindi po para kay Ate Chong na lang. Sa atin lahat yun. Pupunta yan sa isang lugar, iwanan ka niya.
Ang masama, nag-alisan na yung mga anak mo, hindi nyo kinultivate yung first love ninyo, para na lang kayo magkaibigan. Pagpipicture